Isang hakbang lang, dalawang magkaibang mundo ng talon. Alin ang para sa'yo? Magandang araw mga friends. Ngayon dadalhin ko kayo sa Tanay, Rizal para ikumpara ang dalawang pinakasikat na waterfalls dito. Daranac Falls at Batlag Falls. Magkalapit lang sila, pero magkaiba ang karanasan na ibinibigay. Mula sa dami ng tao, vibes ng paligid, hanggang sa klase ng ligong may enjoy mo. Unahin natin ang Daranac Falls. Ito ang isa sa pinakakilalang destinasyon sa Tanay at madalas puntahan para sa day trip o summer getaway. Pagdating mo pa lang, mapapansin mo agad ang lakas at laki ng bagsak ng tubig. Malapad ang talon at diretso itong bumubuhos sa isang malalim at malawak na basin, kaya perfect ito para sa mga gustong maligo, mag-swimming o simpleng magpahinga habang pinapakinggan ang bagsak ng tubig. Isa sa mga dahilan kung bakit sobrang patok ang Daranac Falls ay ang accessibility nito. Malapit ito sa pangunahing kalsada at hindi mo na kailangan ng mahabang lakaran. Dahil dito, madalas itong puno ng tao, lalo na tuwing weekend at holidays. Makakakita ka ng mga pamilyang may dalang banig, barkadang nagpipiknik at mga turista na first time pumunta sa Tanay. Mayroon ding picnic facilities at murang entrance fee na 75 piso lang, kaya swak ito sa budget at ideal para sa malalaking grupo. Ngayon naman, umakyat tayo, literal, papunta sa Batlag Falls. Matatagpuan ito mas mataas kaysa sa Daranac at karaniwang nararating sa pamamagitan ng maikling pag-akyat mula sa Daranac area. Dito pa lang, ramdam mo na ang pagbabago ng eksena. Habang papalapit ka, mas siksik ang mga puno, mas presko ang hangin, at mas tahimik ang paligid. Ang Batlag Falls ay mas maliit kumpara sa Daranac, pero huwag kang magpapaloko sa laki. Sa halip na iisang malapad na bagsakan ng tubig, makakakita ka rito ng 2 hanggang 3 magkakahiwalay na talon na may kani-kaniyang maliliit na pool. Ang mga pool na ito ay hindi ganoon kalalim, kaya mas chill ang pagligo. Perfect para sa mga gustong mag-relax at magmuni-muni. Dahil mas konti ang pumupunta rito, mas ramdam ang serenong pakiramdam at koneksyon sa kalikasan. Isa lang sa dapat tandaan, ang Batlag Falls ay bahagi ng compound ng Daranac at isang pribadong lugar, kaya kadalasan ay may karagdagang access fee bukod pa sa entrance sa Daranac. Ibig sabihin, parang doble ang bayad, pero para sa marami, sulit ito kapalit ng katahimikan at mas natural na setting. Kung paghahambingin natin ang dalawa, malinaw ang pagkakaiba. Ang Daranac Falls ay mas malaki, mas bukas ang paligid at mas pangmasa, parang isang picnic park na may napakalakas na talon. Samantalang ang Batlag Falls ay mas maliit, mas tahimik at mas puno ng gubat. Parang isang lihim na paraiso na tinatago ng bundok. Sa Daranac, mas malalim at malawak ang pwedeng languyan. Sa Batlag, mas intimate ang mga pool at mas laid back ang vibes. Sa huli, depende talaga sa trip mo kung alin ang pipiliin. Kung kasama mo ang buong pamilya, may mga bata, at gusto mo ng madaling puntahan, Daranac Falls ang perfect choice. Pero kung hanap mo ay katahimikan, mas kaunting tao, at mas natural na karanasan, kahit mas maliit ang talon, Batlag Falls ang para sa'yo. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng travel kwento at comparison, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig mag-waterfall hopping. Kita-kits sa susunod na lakbay mga friends.